Please unmute, Brad Maeng. Yan. Brad Maeng. 1 minute ang ang pagsagot ha, 1 minute. Si Patong Ha? Sige. 1 minute ang pagsagot. Sige, simulan na po natin. Brad Wendell, go ahead. 10 minutes, bro. Yes, 10 minutes. 10 minutes. Listen first sa tema first. Ang tema, patutunayan ni Brother Wendell na ang pangalang Jesus ay tamang translation ng Hebrew name na Yeshua. Yun ang paksa. Di ba yun ang sinabi mo, Brad Maeng? Yeshua yun. Yeshua. Patutunayan ni Brother Wendell na ang pangalang Jesus ay correct translation. No? At para hindi tayo ng speculations dito, tumawag kami, Brad Maeng, ng dalawa na nasa Israel ngayon nakatira. Andito sila ngayon, si Brother Romel Tembrevilla at Brother Jovan. Lahat yan nasa Jerusalem, Israel. Yan sila. Abangan po ninyo ha. Sa December 25, mayroon tayong live video call kay Brother Jovan at saka kay Brother Romel Tembrevilla upang ipakita na naman sa ikalawang pagkakataon na December 25, walang makapal na snow sa Jerusalem, no? Ito kasi pinapalandakan ng dating daan na na may makapal daw na snow. At last year, live natin si Brother Romel Tembrevilla naglalakad sa syudad ng Jerusalem. Walang snow, mainit pa. Ngayon, ang pupuntahan ni Brother Romel Tembrevilla ngayong December 25 ay ang mismong nativity kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo at saan yung lugar ng mga pastol na kung saan nagpakita ang anghel. Pupuntahan yon ni Brother Romel Tembrevilla upang ipakita sa mga Katoliko manonood na hindi totoo ang sinasabi ng dating daan na sa December 25 meron daw makapal na snow sa Jerusalem. Yan. Pero bago pa man yon, simulan na natin. Brother Wendell, go ahead. Okay, maraming salamat mga kapatid at sa aking kapatid na si Bro Ismael Bainding, no? Ang paksa po namin na tatalakayin sa talakayan ngayon ay patutunayan ko na ang pangalang Jesus sa English ay tamang translation sa Hebrong Yeshua, no? Iyon po ang ating talakayin ngayon mga kapatid. Yung Yeshua at Jesus are not different names but different pronunciation of the same name. Ngayon, bakit po ba yung sa Hebrew pagdating sa English, yun po, tingnan natin ang background, nagiging Jesus na. Kung tingnan natin mga kapatid, ang Jesus kasi ay dumaan ito sa iba't ibang mga lengguwahe. Pero galing sa Greek. Nandito sa akin ang mga Greek Bible at nandito rin sa akin ang Tanakh at Hebrew Bible. Baka sakaling gamitin mamaya. At bakit hindi mali ang English na Jesus kung ang Hebrew na Yeshua, mga kapatid? Dahil sa bagong tipan, pinapayagan ng mga Kristiyano na tawagin ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo sa iba't ibang lingwahe. Saan natin mabasa? Una, kung tingnan natin ang banal na kasulatan, lalo na sa Philippians chapter 2 verse 11, ito po ang mabasa natin mga kapatid. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So malinaw, every tongue should confess that Jesus is Lord. Sa Grego, tandaan natin na ang pagkasulat ni San Pablo dito mga kapatid ay batay sa kanyang panahon na Greek sa panahon, nakasulat yan na Yeso Christos Kyrios. Kung tingnan natin ang Hebrew,
na ito ang pinagbatayan Yeshua ni Brad Bainting, bakit Jesus sa English? Dahil para sa mga tinatawag na Jewish Roots Movement, mga kapatid, para sa kanila ay ito'y mali umano. Pero hindi po mali. Bakit po yung Yeshua sa Hebrew, sa English ay Jesus? Tandaan po natin na ang Jesus sa English was not directly taken from Hebrew into English. At ang dahilan kung bakit ang pronunciation ng Jesus sa English ay iba sa pronunciation sa Hebrew, sa kasaysayan po ang pangalang Jesus ay dumaan sa iba't ibang lingwahe, mga kapatid, bago pa ito nabuo sa English na wika. Ang unang language na dinaanan ay ang Greek language. Dahil ang Old Testament, tandaan natin na translate yan sa 5 BC ng galing sa Hebrew, Greek, at yun ay tinatawag na Septuagint version. At ang New Testament naman ay nasulat sa Griego, mga kapatid. Kaya ang Hebrew na Yeshua, mga kapatid, ito po na ating makita sa screen, no? At bakit sa English tinatawag na Jesus? Ito ang tatalakayin natin. Tandaan natin, the first part of Yeshua consists the letter Yud, followed by vowel Sarah, unpronounced Ye. So, how do you represent the sound in Greek? The letter Iota followed by letter Eta and pronounced exactly as the same in Hebrew Ye. Kaya ipakita natin, mga kapatid. So, yung Grego, paano kinuha sa Grego, galing sa Yeshua, at yung... Last 5 minutes. Okay, sige, salamat. Okay. So, ito. At the problem comes in the second name, Yeshua in Hebrew, Shin. Ito po ang Shin, mga kapatid, na makita natin sa naturang letter, no? Sa Hebrew. Bakit po? Dahil yung letter Shin is H sound like we have in English. The problem, there is no SH sound in Greek. So when they are rendering Yeshua in the Greek, they have to find the closest equivalent in Greek alphabet. And the closest Greek alphabet is the letter sigma. Ito po, pakita natin ang letter sigma, kung paano unti-unting nabuo, mga kapatid. Ito po. So nakita ninyo ang letter sigma sa screen po natin, no? So, yun ang kasaysayan. So, the next letter in Yeshua in Hebrew, the vowel shara, at o sound ng napakalapit ito sa Greek, yung using the omicron at obsolom. So, ito ang makita natin, mga kapatid, pakita ko sa inyo. So, na-form dito sa Greek, Yeso. No. So, na-form na sa Greek ang Yeso. So, the final letter of Yeshua is Aim. At wala itong katumba sa Greek language. Pero itong sigma sa Greek ay huling bahagi sa Yeso at ang tunog ay Yesos. So, ito ang makita ninyo sa naturang from Hebrew to Greek, no? Tanong, saan ba kinuha itong tinatawag na sigma? Saan to galing? Tandaan natin na ang sigma is grammatical ending in Greek sentence indicate the grammatical function of Jesus as. So, in Greek grammar, the function of noun in particular sentence indicate to the long extent
by the ending of particular noun has. So, kung tingnan natin ang Greek, mga kapatid, at ang Latin, ito ang lalabas din. Magkatulad ang kanilang pronunciation, ngunit magkaiba ang kanilang pagkasulat. Di po ba? So, magkatulad ang pronunciation, magkaiba ang pagkasulat. Kung tingnan naman Last 2 natin, minutes. mga kapatid, ang Latin and Old Friends. Ito po ang makita ninyo. Latin and Old Friends. Magkatulad ang pagkasulat, ngunit magkaiba ang pronunciation. Dahil sa Old Friends, Latin Jesus, sa Old Friends ay Jesus. Yun po ang pronunciation. So ngayon, kung tingnan natin sa Romans chapter 10 verses 12 up to 13 sa New King James Version, ito po ang ating mabasa. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich for all who can call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So malinaw, hindi po sinabi sa Biblia na whoever calls on the Hebrew name of the Lord shall be saved. So, napakalinaw sa Biblia, mga kapatid, at wala pong mabasa natin na kahit yung mga early Christians nagsabi na mali dahil kahit ang Greek ginagamit ang translation nila ni San Pablo. Philippians chapter 2 verse 11, at kung tandaan natin sa Galatians chapter 3 verse 27-29 na mabasa po natin na we are no longer Jews, nor Greek or slaves, free men or even merely men or women, but we Last 10 are the same, seconds. all Christians. At tandaan natin na kung sasabihin natin na mali ang paggamit sa naturang original, sige, salamat po. Okay, thank you. So, yun po ang time ni Brad Windel. Okay mga lala, 10 minutes, mahaba-haba rin yan kasi mahaba yung talakayan, So, yun ang request ni Brother Ismael Bahenteng. Kaya, move naman tayo sa tanong ni Brad Ismael. Brad Ismael, for 10 minutes na tanungan. Timer ha. Pag may objection, post time. Okay, bro. Sige, Brad Maeng, go ahead. Okay. Batay sa tema natin na ang Jesus ay tamang translation sa Yeshua. Ang sabi ko is Yah, not Ye. Yeshua, yun sa tema. Not Ye. So ang unang tanong, batay sa isinulat ni Socrates Fernandez sa handbook of the Catholic Faith o sa pagtuong Katoliko, sinasabi doon na ang Hebrew name sa manluluwas ay Yeshua, nga nangangahulugan na si Yahweh ang kaligtasan. Ang tanong, sinasabi ng aklat ni Socrates Fernandez na ang Yah ay Yahweh sa unang syllable. Kapag sabihin mo na ang Jesus ay correct translation, ang tanong, ang salitang he sa Espanyol, yung unang syllable, yung una-una kong tanong, doon ko sa Espanyol, kasi Jesus ang binanggit ko Ang salitang he sa Espanyol, tulad ng Yah, sa Hebrew sa Yeshua ay the short form sa Yahweh. Ang tanong, yung he sa Espanyol, nangangahulugan bang si Yahweh o hindi nangangahulugan? Okay. Una, ginamit mo ang Espanyol na language. Maari na magkaiba ang pronunciation at letter, ngunit referring to the same name and the same person.
ginamit mo ang aklat ni Brad Socrates Fernandez. Tama ang nakasulat na aklat na binasa mo. Ngunit mali ang pag-unawa mo dahil walang nakasulat na mali ang Jesus. Dahil may karugtong yon, pinutol mo lang. Yun po ang sagot. Maing? Ang tanong ko, yung kahulugan sa Jesus ng Espanyol ay magkasintulad ba sa kahulugan ng Yeshua na at sa Yahweh? Magkasintulad o meron bang referensya na nagtutukoy na ang He ay Yahweh? Meron ba? Meron o wala? Okay, meron. Kaya nga, binasa ko. Anong binasa ko sa Biblia na ginamit kong referensya? Philippians chapter 2 verse 11, New King James Version. And that every tongue should confess. Every tongue. Bawat dialect yun. Every tongue should confess that Jesus is Lord. Yung Jesus, magkaiba ang pronunciation, magkaiba ang spelling, but tumutukoy sa iisa lamang na tao at iisa lamang na pangalan. Yun po ang sagot. Mr. Moderator, objection. Yes. Ang tanong ko, meron ka bang mababasa sa syllable na He sa Espanyol? Kasi Jesus ang tema eh. Meron ka bang referensya na mababasa na ang He, Yahweh? Kasi sa Yeshua, sinabi ng aklat ng Katoliko, ang Ya ay Yahweh. Alam natin na ang Yahweh ay itinuro ng Katoliko ay pangalan ng ating Ama. So ang tanong, hindi mo sinagot. So, Mr. Moderator, Objection, Moderator. Teka muna ha. Sige, pakinggan ko muna yung objection ni Brother Wendell. Di pwede na siya na nagtanong ay siya magdesisyon na parang moderator na ang tanong ay hindi nasagot. So, nasa moderator ang desisyon niyan. So, direct question, it should be direct question and direct answer. Kaya sinagot ko, hindi lang siya sang-ayon. Brother Maeng, narinig ko kanina, sinagot ni Brother Wendell na meron daw. Meron. At hindi daw mahalaga yung ano ba yun, yung narinig ko. Basta sabi niya, iba-iba ang pag-pronounce pero iisang tao ang tinutukoy. At ang pagkakaalam ko, ang topic niya ngayon, patutunayan ni Brother Wendell na ang Jesus is correct translation. Hindi lang yung J. Hindi lang yung J. Yung Jesus talaga. One word yan, Brother Bahinteng. One word. Hindi po yan 2 words. So, yun. Pero sa kanina, tanong mo kanina kung meron ba, sumagot siya, meron. Maliwanag yata yun, no? Nakuha yung pagsagot niya, meron. So, sinagot niya, Brother Bahinteng. Pero may karugtong siya na may iba, magkakaiba ang pronunciation, pero iisang tao ang tinutukoy. Yun ang ano niya, Brother Maeng. Again, objection. Yes. Mr. Moderator. Ano objection? Ang tanong ko, klarong-klaro, hindi niya sinagot. Kasi, Sagot nga niya, nagmula but tayo sabi niya, meron. Yeah. Kaya, pag meron, hindi ko man narinig na ang referensya na binasa niya ay sinagot ang tanong ko. Hindi ko narinig na ang referensya na nagsasabi na hinahanap ang He ay nangangahulugang Yahweh. Yun naman ang tinituro ng simbang Katoliko. Ang Yahweh, ang Shua, kaligtasan. So ano naman ang He sa Espanyol? Meron bang referensya? Ang tanong ko, meron bang referensya na iyong ipapakita sa amin o sa atin na ang He ay nangangahulugan na Yahweh? Meron, wala? Brother Wendell, yun ang hinahanap niya, Brad Wendell, kasi teka muna, Brad Wendell. Ang point kasi ni Brad Maeng, itinutulad niya ang pagkakagawa sa Hebrew dito sa Spanish. So hinahanapan ngayon niya ng referensya, meron akong makita referensya na ang He sa Spanish means Yahweh. Okay, maraming salamat. Time resume, Rodando? Yes, time resume. Okay. Una, parang nalayo na siya sa topic. Bakit? Ang topic natin,
na ang Jesus ay hindi mali na translation? Ang sagot ko kanina, kung meron bang, dahil sa topic tayo, ang sagot ko kanina, kung meron bang batayan na kahit pa he o Jesus sa Spanish, yun po ang sagot ko. Kahit pa he, Jesus sa Spanish, iba't ibang pronunciation, iba't ibang spelling, ngunit tumutukoy sa isa lamang na pangalan at isa lamang na tao. Anong ginamit ko? Di po ba? Philippians chapter 2 verse 11. Every tongue should confess that Jesus is Lord. Dito tayo sa isyo. Jesus at yung Yeshua o Yeshua. Yun po sagot niya, Brad Maeng. Mr. Kasi may hindi naman sagot yun sa tanong ko. My question is very simple. I'm asking yes, it is true when Brad Jando gave the clarification of the question. What I mean is the first syllable of the Yeshua, the Hebrew name, Yah meaning Yahweh, Shua meaning salvation. So my first question, using the Spanish name Jesus, can you give us a reference telling us that the He of the Spanish means Yahweh? Hindi naman niya sinagot. But please, sagutin mo. Brad Wendell, hinihingi talaga niya, Brad Wendell, yung hinahanap niyang sagot. Mo, Brad Wendell, yung he ba sa Spanish ay means Yahweh. Ona, Brad Jando, lilinawin ko, counter-objection. Hindi po namin topic na patunayan na yung he sa Spanish ay katumbas ng Yahweh. Parang nawala na siya sa paksa natin. Ano po bang malinaw na paksa? Ito ang paulit-ulit nila na igiit na ang Jesus ay mali na translation sa original Hebrew. Yun po ang pinatunayan ko. Kaya, hindi ako lalayo dahil kahit pa ginamit sa Spanish ang salitang he o Jesus, Jesus, Yeshua, magkaibang tunog, magkaibang pronunciation, magkaibang languages, ngunit isa lang ang tinutukoy. Yun po ang paksa natin. Hindi po patunayan ko na ang Jesus ay ang Ya o He sa Spanish ay Yahweh. Hindi yan ang paksa natin. Brad Maeng, teka muna. Moderators time muna, no? Brad Maeng, ang paksa kasi is translation. Yes. Hindi naman meaning ng pangalan. Hindi naman sinasabing translation of the meaning. Hindi naman to Quran, lalagyan translation of the meaning. Brad Maeng, yun ang sagot ni Brad Wendell na ang paksa ninyo is translation of the name Yeshua. So, wala naman kayo na pagkasunduan na pati meaning hahalongkatin ninyo. Ang ano lang nyo, translation. Kaya, kung sasabihin mali yung translation na Jesus, magbigay ka na lang mamaya ng ebidensya mo na ang Jesus is wrong translation. Total, meron naman tayong iba-ibang version ng Biblia. Meron tayong dito, nakahanda na complete Jewish Bible na ginagamit Yeshua. At tingnan natin sa English version kung hindi ba Jesus ang nakalagay. At kung hindi Jesus ang correct translation ng Yeshua, magbibigay ka rin mamaya ng correct translation ito sa English. Pero parang naka-stuck tayo dyan, kasi sabi ni Brother Wendell, hindi yan ang paksa kung ano yung meaning ng Ya, kung ano yung meaning ng Shua. Hindi yun ang paksa ninyo ngayon, kasi ang paksa ninyo, sabi ni Pastor Bahinting na maling salin daw ang pangalang Jesus. Yun ang yun ang paksa ninyo. So, Mr. Moderator, yes. Konti lang objection. Kasi pag tingnan mo sa dictionary, ang salitang translation from the verb translate, meaning to put a different words of the same language. Meaning to say for example, para maunawaan ni Brad Wendell, yung sa Oseas chapter 1 verse 8, yung salitang loame. Pag i-translate sa English, ang law is not
Ami is my people. That is translation. Kaya nga, tinanong kita, binigyan naman na sa Hebrew, na sa librong Katoliko, na ang salitang Yeshua ay isang compound name, kasi Ya at saka Shua. So ang Ya, name ng Father, Yahweh, sa Yeshua. Pag sabihin mo nga ang Yeshua, ang Jesus ay translation, kahit pa sa Griego nga Jesus, tatanungin kita the same question, yung first syllable, meron ka bang Greek reference nga ang Iye ay nangangahulugang Yahweh, katulad ng He sa Espanyol, meron ka ba? Meron yung translation. So when you Brother, counter objection. Yes, Brad Wendell. Okay, meron ka ba ipakita ko na lang sa kanya itong referensya na ito, ang Collins English Greek Dictionary. At ipakita ko din itong Greek Grammar Beyond Basic. Pero, counter objection, hindi yan ang paksa. Di po ba, siya ang nagbigay sa paksa nito? Di tayo nilabas. Ang paksa, yun ang palagi nilang inulit-ulit. Ang Jesus ay mali na translation sa original Hebrew. Kaya ang pinatunayan ko, hindi mali ang naturang translation. Yun ang kanyang gibain. Bad Maeng. Parang ganito lang yan, Bad Maeng, yung table, lamesa, iisa lang tinutukoy nun. Pero kung hanapan ka ng ebidensya ko, yung ba, yung ta, at saka yung lame, pareho ba yung kahulugan nun? Hindi ka makakasagot nun. Yung lamesa, table, Brother Wendell. silya, chair. Kung hanapan ka ng referensya ng silya, correct translation ba ang silya sa chair? Tiyak ko hindi ka makakabigay ng ganyang uri ng pagtatanong, So, teka muna, Brad Wendell. Kasi hindi tayo umuusog dahil dito, no? Bad Maeng, request na lang ako na ibang na lang kasi ang ang nakita ko kasi ang hinahanap mo translation of the meaning. Yun ang nakita ko, parang Quran to. Not translation of the meaning, translation of the word. Yun na nga, di ba, Bad Bayenteng, hindi naman sa pero lilinawin ko lang. Kaya nga sinabi ko kanina, yung chair sa English, sa Kastila nun, silya. Kung hanapan ka ng referensya, kaya mo patunayan ba na ang chair ay maling translation sa silya? Tinitiyak ko sa iyo, wala kang mabibigayng sagot. Kung ganyang uri ng pagtatanong ang gagamitin natin. So, hindi tayo uusog niyan. So, mas maganda, ibahin na lang yung question, Brother Bahinting, na fit naman doon sa paksang na pinatitindig mo kay Brad Wendell. Brad Jando. Yes, Brad Wendell? Okay, request ko muna, Brad Jando. Siya ang nag-request sa naturang paksa. Pwede po bang basahin mo kung ano ang paksa upang hindi tayo layo? So, ang sabi ni Pastor Ismael Baenteng, patunayan mo, Brother Wendell, na ang pangalang Jesus ay correct translation ng Hebrew name na Yahshua. Okay. Yun. Yun ang paksa. Berjando, timer's time, no? Papaalala ko lang, no, yung natitira nating oras sa katanungan ay mayroon pa po tayong 5 minutes and 41 seconds. May 5 minutes pa. So, Brad Maeng, please, next question na lang. Time resume? Sige. Nasalita na si Brad Maeng. Sige, ganon pa man ang question ko, magkasintulad lang sa he at saka sa Griego nga ye. Sa Hebrew, itinuro ng simbahang Katoliko na ang Yeshua, ang Yahweh, yung dalawang syllable. Yung Shua, kaligtasan, salvation. Ang tanong ko, kasi tinuro naman ng dalawang syllable ang Yeshua, hahanap ako ng Jesus ng dalawang syllable, at saka sos. Ano naman ang, mayroon ka bang Spanish reference na ang sos ay nangangahulugang salvation or salvation in Espanyol, salvation? Meron ka bang maipapakita sa amin? Una, Brad Jando, meron akong iba't ibang mga Spanish Bible nandito sa aking kamay. Pero
klaruhin ko, lumayo na naman sa paksa si kapatid na Bainting, siya ang nagbigay ng paksa na ito. Ano po ba ang ibinigay mo? Dapat doon ka magtanong na ang Jesus ay mali na translation sa original Hebrew. Parang iniwasan mo yata yan. Ikaw ang nagbigay niyan. Ako, isip affirmative, bilang affirmative, tungkulin kong patunayan na hindi mali ang Jesus sa translation na Hebrew, Yeshua. Yun. Pero kung ang hahanapin mo saan mabasa sa meron ko, pero hindi yan ang ating paksa. Bakit hindi ka nakabatay sa paksa na ikaw mismo ang nagbigay nito? Brajando, please. Yun, Brad Maeng. Kasi, yung tinatanong mo kasi parang nasa syllable ka na eh. J, tapos sos, hindi naman yan one word eh. Yan ay para lang Emmanuel. Oh, parang ganun lang no. Tapos ng binigay na pangalan Yeshua. So iba 'di ba? Iba yung Emmanuel sa Yeshua. Kasi ang meaning ng Emmanuel, God is with us. Tapos yung Yeshua, Yahweh saves. So magkaiba 'yon, 'di ba? So kung itutulad natin doon, hindi tayo magtatapos nito. So please, Brother Maeng, stay ka doon sa topic na ibinigay mo. Doon kayo sa translation magbanggaan. At mamaya, sana mailabas mo ang correct translation ng Yeshua. At with ebidensya sa mga ibang Bible translation na yun talaga ang sagot mo. Ang ano. Kasi mamaya, meron tayong kasamahan dyan sa Israel. Sa Israel nasa Israel mismo. Pasasagutin natin yan mamaya pagkatapos nyo para for clarification kung tama ba yung unawa ninyong dalawa o hindi. So, ibang question na lang, Brother Maeng, kasi parang hindi tayo umuusog niyan sa tanong mo. Remaining time, 3 minutes and 37 seconds. The time will resume when Pastor Maeng will start to speak. Okay. Yung salitang Yeshua. Yung salitang Yeshua. Sabi ng librong Katoliko, ang Yeshua means Yahweh is salvation. Si Yahweh ang kaligtasan. Makapagbigay ka ba sa salitang Jesus ng Espanyol na binigyan ng kahulugan na si Yahweh ang kaligtasan sa Espanyol? Yung isang pangalan, Jesus, na nangangahulugan, si Yahweh ang kaligtasan or si Yahweh Yahweh salvation. May ibibigay ba kang referensya? Meron o wala? Una, ang tanong ni kapatid na Bainting, malayo talaga sa tema. Kahit kung mabasa natin sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 32, mga kapatid, si Kue al Santo Niño, Kue ba inaser llamaran Hijo de Dios. No? Pero malayo sa paksa natin. Itong paksa binigay mo, no? Anong binigay mo? Patunayan ko na ang Jesus ay hindi mali na translation sa Yeshua. Yun po. Yun ang gigibain mo. Ang tanong mo, saan mabasa sa Spanish na yung Jesus Last 2 minutes. makapagligtas? Ang layo sa paksa natin. Kapatid, balik ka, gibain mo. Brad Wendell, teka muna ha. Yes. Kuha muna ako ng second voice ha. Tawagin natin yung puro kamaturan. Brother, puro kamaturan. Yes, bro. Tulungan mo ako mag-decision dito. Ano ba tong tanong ni Brother Maeng? Ito ba'y pasok sa paksa o hindi? Invalid yung katanungan. Dapat mag-focus lang sila sa Hebrew. Yung
klaruhin ko lang yung Yeshua ay Hebrew ba ito or Spanish? So, parang hindi yata ito Spanish, kapatid. So, balikan natin yung original talaga na point of view ng paksa o yung tema. So, dapat hindi na sila lalagpas pa sa Yeshua or Jesus, no? So, dapat doon lang hindi na sila pupunta pa sa Spanish or sa iba pang lingwahe. Kung ano lang talaga ang original na pinanggalingan ng Yeshua at saka Jesus. Thank you, Brother Puro Kamaturan. So, yun po. Umuha ko ng second voice kasi para nalilito ako. Pasensya na mo. Nalilito ako. Okay, so, Brad Maeng, continue, Brad Maeng. Wala remaining time mo na. Hindi Remaining naman niya time, Hindi naman sinagot ng tanong ko. remaining time ko lang, Bro Maeng. Bro, Pagbigyan natin sa Grego kung magtanong, sa Grego. Sige, Sige. sa Grego. Saglit lang. Yung sinabi mong sa Grego, Bro Maeng, yung saglit. Pastor Maeng, pag hindi pa yung kasi pag nagkaroon kasi ng objection, ipapaalam ko palagi yung oras. So ako muna mauna, saka ka magsalita para nasa timing po tayo. No, kasi i-start ko i-revision ko yung time pag nagsalita ka, pero ako muna mauna. So yung remaining time po natin is 1 minute and 48 seconds. Yan, sige, Brad Maeng, go ahead. Sige, sa Grego ko magtanong. Yung sinasabi mo, Brad Wendell, yung Jesus, meron ka bang referensya? Kasi sa Hebrew, itinuro ng simbahang Katoliko na ang Yeshua ay si Yahweh ang kaligtasan. Meron ka bang mababasa sa Jesus? Jesus in Greek, meaning Yahweh is salvation. Meron o wala? Meron. Pero ulitin ko, dapat gibain mo ang tindig ko na yung Jesus sa English, yun ang ibinigay mong paksa ay mali na salin. Kaya na ginamit natin kanina, Philippians chapter 2 verse 11, na sa pagkasulat ni San Pablo, Jesus Christus Kyrios. Hindi po ginamit niya ang Hebrew word, Greek po. At kung tingnan po natin ang mabasa sa Romans chapter 10 verse 13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. At inulit ko kanina na hindi po sinabi sa naturang talata, whoever calls the Hebrew name of the Lord shall be saved. Dapat ang ating paksa, gibain mo. Siguro hindi mo nagiba dahil sa premise ko na yung Yeshua at Jesus, different pronunciation, different spelling, but the same name and the same person. Time? Sige, go ahead, Brad Maeng. Time na, Bro Jando. Time na? Okay. So, ayan. Tapos So, na interpolation period. Okay, so time na po. Naubusan po tayo ng time kasi tagti 10 minutes. Yun ang request ni Brad Maeng tagti 10 minutes. Okay, so bigyan naman natin another 10 minutes naman kay Brad Maeng. Ito, request to ni Brad Maeng yung time natin Kay Brad Maeng to na request, tagti 10 minutes. So, Brad Maeng, for 10 minutes, ikaw naman ang bumelta. Time starts now. Ang tema natin ay patutunayan ni Brad Wendell na ang Yeshua, ang Jesus ay correct translation sa Yeshua. Itong dictionary na nagsasabi na ang translate, yung verb na translate, to put different words of the same language. In other words, when you are going to translate a name, meaning to say, using other language but have the same meaning. For example, in Hosea chapter 1, nawala? Okay, patuloy. Okay, go ahead, bro, go ahead. Okay. In Hosea chapter 1,
verse 8, sabi dito, after Gomer had weaned her daughter, she became pregnant again and had another son. The Lord said to Hosea, name him not my people, but in Hebrew is Lo Ami. Ang Lo is not, in English is not, hindi. Yung Ami, dalawa yung word, at saka ay Ami, my people. That is the correct way of translating the name. So ang paksa natin ay tungkol sa translation. Ito, binigyan ng ano ang Lo, hindi. Ano ang Ami? Aking katawhan. Yung Lo Ami, hindi aking, not my people. So, ito binigyan ng totoong translation. Kaya nga, balik ka. Yung libro na isinulat ni Socrates Fernandez na sinabi niya na ang Yeshua ay nangangahulugan ayon sa binasa ko sa handbook sa Catholic Faith, page 26, sabi niya sa Hebrew, Ya plus Shua, kun Yeshua. Ini nangangahulugan na si Yahweh ang kaligtasan. So itinuro ng simbahang Katoliko na ang salitang Yeshua na Hebrew na pangalan ng tagapagligtas ay dalawang syllable, Ya at saka Shua. So dito, binigyan niya ng translation. Ang kaligtasan ay nanggaling sa Shua. Yung sa ibang sulat ni Socrates Fernandez, yung ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Yung sa pahina 12, sinabi dito, Shua, pagluwas na Bisaya, yung pagligtas. So, ito ang totoong nagtatranslate ka ng salita. Ito ang nangyari. Tulad ng salitang God. Example, sa salitang God, sa Encyclopedia Britannica, article God, ito mababasa, the common Teutonic word of a personal object of religious worship. It is thus like a Greek theos in a Latin deus, applied to all superhuman beings of hidden mythology who exercise power over nature. Yung sa baba, sinabi dito, the word God on the conversion of the Teutonic races to Christianity was applied to the one supreme being and to the person of the Trinity. So dito, nagsasabi na ang salitang God ay nagmula sa hidden mythology. Pag titingnan mo sa Hebrew, yung Elohim at saka God, by word translation, ang God ay hindi translation, ay nanggaling sa pagan hidden mythology. Katulad ng Isos, hindi ka makapakita ng kahulugan ng Jesus at saka Yesus sa Griego na katulad ng nasa Hebrew na tinuturo ng simbahang Katoliko na ang Yeshua ay nangangahulugang si Yahweh ang kaligtasan. Hindi si Brad Windel makapakita ng anong referensya. Kasi pag susuriin mong mabuti, katulad ng God ay hindi talagang translation. Yung iba, magkasintulad example. Bigyan natin example. Yung Isaiah 42:8. Sa Hebrew, sinasabi, Ane Yahweh Hoshmi. So may Bibliang Bisaya, may Bibliang English na sa English tayo. Sa English sinasabi, Yahweh, I am Yahweh, that is my name. Yung may ibang English nagsabi, I am Jehovah, that is my name. May ibang Biblia nagsabi, I am the Lord, that is my name. Sabi ng iba, ang Lord ay translation. Pag susuriin mong mabuti, hindi translation ng Lord. Substitute sa maraming referensya ko. Kaya ito'y katulad na nangyari sa pangalang Jesus ng Espanyol at saka sa Latin ng Jesus, sa Gregong Jesus. Ito, sapagkat meron akong referensya na nagsasabi na before sa Septuagint version, before the New Testament Greek, meron ng Esos sa Grego. Meron ng Esos. Meron ng Esos na ating mababasa na itinuro ng maraming referensya na dapat nating malaman na ang Esos ay nandiyan na. Nandiyan na sa mga pagano. Sa mythology ang Esos. Nandiyan na sa mythology. Ito, babasahin ko sa mythology. Itong Lexicon of the Greek Language of Lindell and Scott, page 816. Ang sabi dito, the ancient Greek name Esos, the same spelling, iota, eta, sigma, omicron, epsilon, sigma. Dito sinabi,
the ancient Greek name Jesus from Greek mythology. From Greek mythology. Kasi sinabi ng Pusilas Custom na ang pangalang Jesus ay isang Diyos-Diyosa ng mga Grego. Katulad ng Theos. Wala pa ang Greek Septuagint version. Katulad ng Latin Deus. Wala pa ang Latin na Vulgata. Ay nandyan na ang Deus sa Grego, sa Doric Greek yata yung Deus. Yung nang nangyari sa Christianity, ginamitan nila ng mga salita na hindi totoong translation, katulad ng Jesus. So ang nangyari, pagtanungin ko si Brad Wendell, mayroon ka bang referensya na maipapakita na ang Jesus ay nangangahulugang si Yahweh ang kaligtasan, ay wala siyang maipapakita. Ang sabi niya na mali ang tanong, lumayo ang tanong. Dito naman tayo sa translation. So I defined the word translate, the verb translate in English. Ang sabi dito binasa ko sa translation na ang translation ay nangangahulugan na ang pagdala sa ibang language na magkapareho ang kahulugan. So, pagka magkapareho ang kahulugan, pero walang kahulugan. Ano na ba yun? Magkapareho ang kahulugan. Pag sabihin, ano ang he? Walang kahulugan na Yahweh. Ano ba ang sos? Walang kahulugan na salvation. Yung sa Espanyol ang salvation, salvation. Yung verb to save sa Espanyol is salvar. Yung savior sa Espanyol, salvador. So wala sa blanco sa Espanyol. Kasi ang pangalan ng Jesus na makikita ko, walang salita na magkasintulad ang kanyang salita, yung he at saka sos or ye at saka sos sa Grego. Hindi nabigyan ng kahulugan sa mga libro na ang he ay Yahweh o ang ye sa Grego ay Yahweh, ang sos ay salvation. Hindi, sapagkat hindi totoo na ang Jesus ay translation. Kaya nga, Last 2 minutes. Pag tinanong ko si Brad Wendell, yung sabi niya, lumayo ka. Ano namang lumayo? Dito naman tayo sa translation. Binigyan kita ng example. Yung Oseas chapter 1, verse 8, sinabi dito, ang pangalan ay sa Hebrew ay Lo-Ami. Pag itinitranslate yun sa Magandang Balita Biblia or the Good News Bible, ang sinabi, not my people. Ano ba yung not my people? Yung lo sa English is not. If you are going to open the Hebrew vocabulary, lo means not, hindi. Yung ami in English, my people, is people. But putting I to make it ami, meaning my people. So to join it lo ami, meaning not my people. So the word itself being translated into English. But to the name Jesus or Jesus, ay actually hindi nabigyan ng kahulugan sapagkat ang Jesus ay hindi correct translation sa salitang Yeshua. Kaya tama ang Katoliko na nagtuturo sa Yeshua. Kasi pumunta dito siya sa mundo. Sabi ng Juan ng Kapitulo 5, versikulo 43, siya ay nagdadala sa pangalan ng Ama. Yung Naya, yung katulad ng John chapter 17, verse 11. Pangalan ng Ama ay nasa Anak. Yung Ya. Pero ano yung nangyari sa Jesus? Yung bang He ay Yahweh? Yung bang Sos ay sa Espanyol ay salvation? Wala siya napapakita. Kasi ang totoo, ang Jesus ay hindi translation. Pag susuriin mo mabuti, may mga referensya akong maipapakita na ang Jesus sa Greek ay isang Diyos na mga Grego tulad ng Theos, Deus, at saka Diyos, D-I-O-S, yung sa Last 10 seconds. Galing yun sa Greek mythology. Mayroon akong mga referensya. Pero katulad yun sa Jesus. Hindi makapakita ng kahulugan sapagkat hindi translation ang Jesus. Salamat. Magandang gabi po. Okay, yan. Nag-time na, no? So, bigyan naman natin ng pagkakataon for another 10 minutes, no? 10 minutes, Brother Wendell, para sa iyo namang pagtatanong kay Brad Maeng. Okay? Brother Johnny, paki-ready yung time. Yes, bro. Okay, so Brad Wendell, go ahead. Time starts now. Categorical question. Unang tanong, ginamit mo ang diksyonaryo kanina, hindi mo sinabi anong pahina. Tanong, sang-ayon ka ba na ang diksionaryong ginamit mo, hindi natin mabasa na ang Yeshua
at Jesus ay mali na salin sa Yeshua? Sagot. Letra por letra hindi natin mababasa. Pero hindi ibinigay ang kahulugan ng Jesus katulad ng kahulugan ng Yeshua. Sapagkat hindi ibinigay ng kahulugan ng Jesus at ng maraming referensya, paano mo sasabihin na ang Jesus ay translation, na ang Yeshua ay ya at saka Shua? No, ang sagot ko po ay klarong-klaro na ang Jesus walang kahulugan na si Yahweh ang kalawasan, ang kaligtasan. Kaya nga, ang Jesus ay hindi translation. Okay. Sunod na tanong, ginamit mo ang Hosea chapter 1. Sangayon ka ba na batay sa ginamit mo, wala kayong mabasa na ang Jesus ay maling salin sa Yeshua? Pakiulit yung tanong. Ulitin ko, moderator. Ginamit mo ang Hosea chapter 1. Sang-ayon ka ba na batay sa binasa mo, wala kang mabasa na ang salitang Jesus maling translation sa Yeshua? Katulad sa sinagot ko kanina, na letra por letra hindi mo mababasa. Kasi libro yun ng Katoliko. Paano naman sabihin nilang mali, unya ginamit nilang Jesus? Pero pag susuriin natin mabuti, yun makikita natin at compare natin na ang Jesus ay walang kahulugan na ang Yahweh ang kaluwasan. So, dapat natin gagamitan ng utak natin na pagpuunawa na ang Jesus ay walang kahulugan ng Yahweh ang kaligtasan. Kaya nga, hindi translation. Very clear that Jesus is not a translation of the Hebrew name Yeshua. Okay. Sunod na tanong, ginamit mo ang handbook page 26 na ang may akda ay si Brad Socrates Fernandez sa Yeshua. Tanong, sang-ayon ka ba na meron kang pinotol na pangalang Jesus at sa naturang aklat hindi sinabi na ang Jesus ay maling salin sa Yeshua? Sinabi naman, binasa ko naman kanina. Yung binasa ko lang na hindi translation. Yun, nagdepende lang ko sa binasa ko. Nagdepende lang ko sa binasa ko. Okay, time pause muna. Ano objection, Brother Wendell? Siya nga, categorical question, must be answered categorically. Kaya ulitin ko ang tanong para ibalik niya ang pagsagot sa categorical question. Sang-ayon ba siya na yung handbook ni Brad Socrates Fernandez na ginamit niya, page 26, hindi mabasa na ang Jesus ay maling salin sa Yeshua? Yun ang tanong niya, Brad Maeng, na ginamit mo yung handbook ni Brad Soc sa page 26, aaminin mo ba daw na hindi mo binasa doon ang pangalan Jesus at wala kang mababasa doon na mali ang salin na Jesus sa pangalang Yeshua? Ang sagot ko ay hindi ako sang-ayon, pero parte lang yun sa quotation. Yung parte na hindi ako sang-ayon pag sabihin na kapag hindi sinasabi ni Socrates Fernandez na ang Jesus ay hindi mali, ay hindi ko sang-ayon sa sa tanong mo na hindi mali. Kasi ang sinasabi ni Socrates Fernandez, very clear. Sabi niya, Yeshua, Yahweh salvation. Pero hindi niya sinabi na ang Jesus ay mali sapagkat wala siyang kayang maibibigay na kahulugan sa Jesus. So, ang binigyan niyang kahulugan ang Yeshua, pero ang Jesus hindi. Kaya nga, dito, mapoprove natin na parang may itinago sila na hindi binigyang kahulugan ang Jesus, yung Yeshua lang. Kaya nga, ang Yeshua yung tama, yung Jesus mali. Hindi naman niya sinabi, sapagkat wala naman siyang maibigay na referensya ng Yahweh ang source ay kaligtasan. Very simple. Teka ha, moderators time muna ako ha. Ano ba talaga ito, Brad Maeng? Translation ba ng pangalan ng hinahanap mo o translation of the meanings ng naturang pangalan? Ano ba hinahanap mo talaga dito? Translation ng pangalan.
Yeah. Yung, Kasi yung, sa napapansin ko kasi Brad Maeng, ang hinahanap mo translation of the meaning. Yun ang hinahanap mo kasi like ko sinabi, kahulugan. At yung kahulugan, yun ang hinahanapan mo ng translation, yung kahulugan ng pangalang Yahweh. Yun ang hinahanapan mo ng translation yung kahulugan. So, nalilito ako kung ano ba talaga totoo? Kahulugan ng pangalang Yahshua ang hinahanap mo o translation ba ng pangalang Yahshua ang hinahanap mo o ang translation ng kahulugan ng pangalang Yahshua ang hinahanap mo? translation sa Yeshua. Kasi, Brad Jando, Kung translation, Brad Bahinteng, kung translations ng pangalang Yahshua ang hinahanap mo, hindi no, wala kinalaman doon ng meaning. Kasi sa nakikita ko kasi, ewan ko lang kung yan ba napapansin ng mga audience, kung ang hinahanap mo ba translation ng pangalan o translation ng meaning ng pangalan. Kasi yung nakikita ko yun ang hinahanap mo translation ng meaning ng pangalan. Brad Jando. sinagot ko naman kanina, Brajando, kasi ang salitang translation from the verb, translate, then it is defined as to put a different words of the same language. So in the same language, ang ibig kong sabihin na the same language, yung halimbawa ko na lo ame, binigyang translation ang lo, hindi, ang ame, hindi katauhan. So, not my people. So that is translation. That is not translation of the meaning, but translation of the name. Kaya nga ang Jesus, hindi talaga totoong translation sa Yeshua. Kasi pag susuriin natin mabuti, before sa Septuagint version 250 BC, mayroon ng Esos sa Greek mythology or Greek pagan religion. Binasa ko na kanina sa book ni Lindell, binasa ko at saka ni Scott. Sinabi na ang Esos from Greek pagan religion o Greek mythology. Kaya nga, siguro lusot lang yun niya sapagkat hindi man niya maibigay ang totoong kahulugan sa Jesus. Dalawang syllable naman yung Jesus. Bakit man hindi siya makapagbigay? Meron namang mga maraming example. Okay na, so teka ha. Hindi ko alam kung parang ginagawang 2 words Bahinting ang 1 word Pero timer, ilang bang minuto na natitira? Meron pa pong natitirang 6 minutes and 1 seconds. Sige, 6 minutes 1 seconds. Brad Wendell, ituloy mo na lang Brad Wendell, parang pati ako nalilito rin. Tuloy ko na lang. Okay. Sige Brad Wendell, ituloy mo na lang. Tuloy po nga na. Tanong. Ito. Ang tanong ko, sabi mo hindi ka sang-ayon sa aking tanong na ang pangalang ang Jesus na ayon sa handbook ni Bradshaw Fernandez ay mali sa Yeshua. Ibig mo ba sabihin na batay sa naturang aklat nakasulat talaga na ang Jesus mali sa Yeshua? Ulit-ulit naman ang tanong. Parang ulit-ulit lang. Sinagot ko na. Sinagot ko na kanina yun. Yung klaseng tanong mo. Sinagot ko na. Sinagot na daw niya Brad Wendell. Okay. Palitan natin. Ginamit mo ang katinawan. I-revise mo lang, pero yung tanong kanina, magkasintulad lang yun. Sige. Palitan. Ginamit mo ang katinawan ng pagtuong Katoliko na ang may akda ay si Brad Socrates Fernandez sa pahina 12. Sang-ayon ka ba na hindi mabasa na ang Jesus ay maling salin sa Yeshua? Ang mababasa natin sa libro ni Socrates Fernandez, yung sinasabi niya, yung salitang Shua, sinasabi niya pagluwas or pagligtas. Hindi naman niya sinasabi nga mali o hindi mali. So ang paggamit ko sa yung libro ni Soc Fernandez, yung pagbibigay niya sa salitang Shua. Yung tanong mo parang lumayo sa issue ba kung paano ko kinukot ang salitang Shua na isinulat ni Socrates Fernandez na ang Shua ay nangangahulugang pagligtas. Bakit nandyan ka naman sa tanong na nagsabi ba si Soc Fernandez na mali ang Jesus? Wala namang Jesus doon. Wala namang Jesus, salitang Jesus doon sa iyang isinulat. Yung Shua ang dinidefine ni Soc Fernandez, yung
pagliligtas. Yung mali ang question, parang mali ang question. Okay. Sunod na tanong. Ang paksa natin, yung Jesus, mali na salin sa Yeshua. Pastor Baenteng, nasubukan mo na ba na itanong ang Google kung ano ang translation sa English ng Yeshua? Kahit hindi pa sa iyong sinasabi, dito meron akong libro na gusto kong babasahin sa inyo. Sabi dito, Yeshua, post name, means Objection, Yahweh. Jando. Yes, Brad Wendell, ng objection, Brad Wendell. Hindi ko tinanong yung libro o aklat na dala niya. Ang tanong ko, nasubukan na ba niyang itanong si Google kung ano ang translation ng Yeshua sa English? Brad Maeng, yun ang tanong niya. Nasubukan mo na ba daw itanong kay Google kung ang Jesus ba ay hindi English translation ng pangalang Yeshua? May Google na nagsasabi na ang Yeshua, Yahweh is salvation. May Google naman na nagsasabi na hindi parang ganun. Nagkakaiba ang sa Google. Pero hindi naman siguro dapat natin ibabase sa Google. Kasi meron naman tayong mga books na ang Yeshua ay nangangahulugan. Kasi ang libro ng Katoliko, bakit ka pumunta sa Google pa na meron naman tayong libro ng Katoliko na ang Yeshua, Yahweh is salvation. Okay. Last 3 minutes. Puntahan natin ang aklat na Katoliko na Yeshua. Sang-ayon ka ba na ang ginamit mong aklat na may salitang Yeshua, hindi nakasulat na ang Jesus maling-salin sa Yeshua? Ulit-ulit na yung tanong. Pareho lang yung question mo. Ano ko ba? Ulit-ulit na yun. Yun ang paksa natin. Pagsasagutin ko, tapos na ako sinagot. Hindi sinasabi sapagkat hindi sila makapagbigay sa totoong kahulugan sa Jesus. Kaya nga, ang Jesus hindi man nangangahulugan na si Yahweh ang kaligtasan, kaya hindi nila binigyang kahulugan ang Jesus. Ito lang, pinasok lang yung Jesus, parang ini-insert lang yun. Okay. Wala namang libro nga na nangahulugan ng Jesus ay si Yahweh ang kaligtasan. Follow So up. mali yung hito. Follow up. Sa daming aklat na ginamit mo kanina, pati na ang mga aklat Katoliko at sa sagot mo na hindi mabasa na ang Jesus ay maling-salin sa Yeshua. Sang-ayon ka na hindi pala mabasa sa mga ginamit mo, batay lang yan sa konklusyon mo. Ulit-ulit ang tanong. The same answer. Kasi hindi mababasa. Hindi mababasa letra po letra. Pero pag susuriin natin, tinuro namang simbang Katoliko na ang Yeshua, ang Yahweh, ang Suwa, kaligtasan. Hindi naman yun sa akin. Turong Katoliko yun. So, pag turong Katoliko yun, siyempre, pag bigyan ko ng kahulugan sa ibang mga books namin, ay magkasintulad yung Yahweh is salvation. Okay. Pero pag susuriin ko ang Jesus, walang kahulugan ng He at saka Sos na si Yahweh ang kaligtasan. Kaya nga, ang Jesus, ito po'y mauunawaan natin. Meron tayong isa pa. Maunawaan natin na ang Jesus ay walang kahulugan katulad ng Yeshua na si Yahweh ang kaligtasan. Follow up. Ang Hebrew na Yeshua, ano sa Grego? Last 30 seconds. Ang Hebrew nga Yeshua, kapag iyong i-transliterate, not i-translate, kapag i-transliterate natin sa Grego, yung mga litra sa Hebrew, for example, ang spelling ni Socrates Fernandez, Y-A-H, Yeshua, S-H-U-A. So Yeshua. Yung sa Grego, walang letter Y sa Grego. The nearest letter of the Hebrew. Time is up. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi
nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.